What's up mga paps? Ito yung nagpunta kami nung Baguio last year ng December 2022. Gusto ko lang ipakita sa video na to ang experience namin sa Baguio during peak season. Nung nagpunta kami dito, may mga dala kaming mga sasakyan, 5 motor at isang 4 wheels. Matapos namin mag-almusal, halos magliliwanag na nung bumiyahe uli kami. 1 AM nga pala kami umalis ng Manila. Nung time na to ay maganda ang aming biyahe. Dahil walang traffic, hindi masyado ang sasakyan. Dito nga pala kami dumaan sa may bypass road papuntang Quezon Road. At dito may nadaanan kaming checkpoint. Dito nakalagay bawal ang bisikleta dahil na rin siguro sa safety. Sa part na to, dito namin naramdaman ang malamig na hangin. Kasabay nito ang magandang view. At dito ko napansin ang paglipat namin ng bundok. Dahil ang kalsada ay una na sa kaliwa. Maya-maya lang ay nandun naman kami sa kanan. Dahil yan ay isa sa mga palatandaan kung ikay tumatawid ng mga bundok. Mga paps, mag-iingat nga pala kayo dito kasi kahit hindi umuulan, napansin ko na laging basa yung mga kalsada na nadadaanan namin. Kasi may nakikita akong may mga tumutulo na tubig galing dun sa bundok. Siguro ito yung mga bukal, yung mga maliliit na bukal na lumalabas galing sa ilalim ng lupa. Isa sa mga palatandaan na malapit na kayo sa Lion's Head ay ang haba ng pila ng mga sasakyan. Nagbi-build up ang traffic dito dahil na rin sa mga turistang nagpapapicture dun sa may Lion's Head. At sa ganap ng alas 9 ay nakarating na rin kami dito sa may Lion's Head. Yung iba naming kasama na naka 4 wheels ay nauna na sa loob ng city proper ng Baguio dahil mas mabilis ang travel time nila via expressway. At nakarating na kami dito sa aming transient, dito sa may Longlong Road, malapit sa may Igorot Stone Castle. Pagpasensyahan nyo nga pala ang camera ko kasi may napindot yata ako, hindi ko na napansin, late na no napansin ko na hindi pala maganda yung kulay. Kung makikita nyo dyan sa video, yan yung loob ng aming transient, malaki siya, kasyang-kasya ang 15 katao. Meron din siyang balkonahe at ang grabe ang lamig. Ito nga pala yung hagdan na inaakyatan namin at binababaan. Medyo mataas siya kasi nasa 3rd floor kaya medyo nakakapagod ang mag-akyat baba. Medyo na late na rin kami magpabook kaya ito na lang yung nakuha naming available na transient. Pero mas maganda kung magpapabook kayo dapat mas maaga, at least 3 months before. At pagkatapos namin mag-ayos ng gamit at maipark ng maayos yung mga sasakyan namin, ay nagpasya kaming mag-commute na lang para hindi kami mahirapan maghanap ng parking area dun sa may Burnham Park. Pagdating namin dito sa Burnham Park ay dito kami kumain sa may Good Taste Restaurant kasi ito yung sikat na kinakainan ng mga turista kasi bukod sa masarap ang siniserve nilang pagkain ay yung amount ng pagkain na binibigay nila ay madami. Kinabukasan, maaga kaming gumising dahil napagpasyahan namin lahat na puntahan ang former highest point dun sa may Atok Benguet. Ngayon, tiyatahak na namin ang road paakyat papunta sa may Atok Benguet. Mula Baguio, ang travel time mo dito ay abutin ng halos 2 oras. Ang distance mula Baguio hanggang former highest point ay umaabot ng 51 kilometers. Dito nga pala kami dumaan papuntang Atok sa Silan Beckel Road. At tatahakin namin ang direksyon ng Hanselma Highway. Ang Hanselma Highway ay isa sa mga tinuturing na most dangerous road sa Luzon. Bukod dito ay tinuturing din itong isang busy road dahil dito dumadaan ang mga sasakyan na nagdi-deliver ng mga goods papunta sa Atok. At maya-maya lang ay nakarating na kami dito sa may former highest point dito sa may Atok Benguet. At dito namin nasaksihan ang napakagandang tanawin ng Atok. Katabi nito ang mga matataas na bulubundukin. Pagkatapos namin sa may Atok Benguet ay agad kami nagtungo pabalik ng Baguio. At pagkatapos nagpunta kami dito sa sikat na pinupuntahan din ng mga turista, ang Strawberry Farm. Yung malaki nga. Yung malaki. Paano eh? Kaya magkano yung ganito nyo? Magkano yung ganito nyo, ate? Magkano na ba yung ganito nyo? At pinuntahan din namin ang Tamawan Village.
Wala naman kayo masyadong makikita dito kundi ang klase ng bahay na tinitirhan ng mga Igorot noong unang panahon. Walang ilaw. May mga ano. At kinagabihan ay nagpunta kami dito sa may SM City Baguio, ang isang mall na tinuturing na hindi gumagamit ng air condition. At kada floor ng SM ay meron siyang view deck. Dito mo makikita ang ganda ng city proper ng Baguio. At pagkatapos namin sa SM City, ay nagtungo agad kami dito sa may Session Road. Dito naglakad-lakad kami upang maghanap ng mga kung anong mga pwedeng bilhin tulad ng mga light snack. At syempre, hindi rin namin pinalampas ang tinatawag na night market. Dito marami kayong mabibiling mga damit, mga accessories at kung ano-ano pa. Kinabukasan at ikatlong araw namin dito sa Baguio ay pinuntahan naman namin itong Good Shepherd. Dito ka makakabili ng mura at authentic na ube jam. Magtsatsaga ka nga lang pumila sa dami ng taong bumibili dito. Ang ube jam dito ay mabibili mo lamang sa halagang 350. Pero kapag binili mo siya sa labas, siya ay nagkakahalaga na ng 600 pesos. Hindi lang ube jam ang mabibili mo dito, meron din silang mga tsaa, kape at mga juice. Isama mo na rin dyan ang strawberry jam. Ang kagandahan pa dito ay marami silang payment option tulad ng cash, credit card at savings account. Tumatanggap din naman sila ng GCash. Ang poproblemahin mo lang dito ay yung network ng cellphone mo. Kahit sa aming paglabas, makikita mo pa rin kung gaano kahaba ang pila ng mga tao. At pagkatapos ay agad kaming nagtungo sa Mines View Park. At dahil peak season, sobrang daming tao nung time na to. Sa loob ng Mines View Park ay may mabibilang ka ring mga pagkain, accessories at mga damit. Suggestion ko lang na huwag na kayo magpunta dito kapag peak season. Pwede naman kayo magpunta tulad dun sa may Atok Benguet kung ang target na puntahan nyo ay mga magagandang view ng mga bulumbundukin ay the best dun sa Atok Benguet dahil sobrang daming tao dito sa Mines View Park during peak season. Kapag kasi ganito kadami ang tao, ay hindi ka na makakakuha ng magandang picture. Bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kay GJ Motovlog. Subscribe nga rin pala kayo sa channel niya. At dahil sa dami ng tao at sa kakulangan na rin ng oras namin, ay hindi na rin kami nakagala dun sa mga dapat namin puntahan sana na mga sikat na lugar dito sa Baguio. Kung kayo ay pupunta ng Baguio, mas magandang huwag nyo munang puntahan ng ibang lugar dahil para may mabalikan pa kayo sa susunod. At para sa susunod nyong bakasyon, ay meron na kayong target na pupuntahan. Mas maganda kasi yung hindi ka nagmamadali. Kasi para mas na-enjoy mo yung place. Ito yung isa sa mga natutunan ko during sa mga travel namin. Ang tinatawag na one at a time. Ito yung mga bagay na hindi dapat minamadali. Dahil ang mga bawat moment ay ine-enjoy. At ngayong taon, hopefully, ay mabalikan namin ang Baguio. At this time ay pupuntahan namin yung mga lugar na hindi namin napuntahan nung time na nagtungo kami dito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood.